ng pana ni Cupido. Hindi na mapipigilan ang ating puso. Haharapin natin ang lahat ng balakid mapao lang ang taong ating iniibig. Ikaw kapuso, kaya mo bang ipaglaban ang pagmamahal mo kahit na kontra sa'yo ang magiging biyanan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Romel, 33 years old at nagtatrabaho bilang nurse sa isang public hospital dito sa Nueva Ecija. 20 years old lang ako noong nang iwan kami ng tatay namin matapos siyang aksidenteng malunod sa dagat. Sa edad kong yon ay ako na po ang nagsilbing breadwinner ng pamilya namin. Pagkatapos graduate ay ibinuhos ko ang buong oras ko sa pag-aaral sa tatlo kong kapatid at pag-aalaga sa sakiting kong ina. Natagalan po, Papa Dudut, bago ko natapos ang mga responsibilidad ko sa pamilya ko. Maayos ko namang napagtapos ang mga nakababata kong kapatid. Ngayon ay may kanya-kanya na silang trabaho at sariling pamilya. Pero dahil ang focus ko noon ay buhayin ang pamilya ko, ay nawalan ako ng oras para sa sarili ko, Papa Dudut. 30 anyos na ako noon nang ma-realize kong never pa ako nagkaroon ng maayos na relasyon. Nang mamatay ang nanay ko 5 years ago dahil sa komplikasyon sa baga, ay nabigyan ako ng pagkakataong mag-focus naman para sa sarili ko. Sa mga panahon lang yon ko naibigay sa sarili ko ang mga kagustuhan ko at isa na rito ang paghahanap ng maayos na relasyon. Good karma na rin siguro ang nangyari sa akin, Papa Dudut, dahil kung kailan ako muling nagbukas ng pinto para sa puso ko, ay agad naman akong ipinakilala ni Cupido sa babaeng bumihag sa aking puso, Papa Dudut. O sige na guys, mauna na ako sa inyo. Uwi na ako. Kuya, may lighter ka ba dyan? Ha? Uy, bawal magyosi rito. Nasa ospital ka oh. Nasa labas naman ako ng ospital ah. Kahit na nasa hospital premises ka pa rin. Ano ba yan? Ang ganda-ganda mo tapos nagyosi ka. Bakit? Para sa mga pangit lang ba ang sigarilyo? Hindi, pero nakakapangit ang paninigarilyo. Maawa ka sa baga mo. Eh ano ngayon, baga mo ba to? Matapang ka ngayon pero 10 years from now, sigurado ako magkikita ulit tayo pero pasyente ka na. Ah, matagal pa naman pala. Aba, ibang klase ah. Ano, may lighter ka ba o wala? Wala nga akong lighter. Pero kahit meron akong dala, hindi ko ibibigay sa'yo. Kasi nga bawal magyosi dito sa ospital. Eh di bawal na akong bawal. Ang aga-aga nagyosi ka. Ang aga-aga nangingialam ka. Pumasok ka na lang kaya sa trabaho mo. Kaka-out ko lang. Pauwi na ako. Graveyard shift. Eh di umuwi ka na. Ang sungit naman. Bakit ka ba nandito sa ospital? Sino may sakit? Walang may sakit sa amin. Kakapanganak lang ng ate ko. O kita mo na? May bagong baby pala kayo tapos nagyosi ka. Alam mo ba na mas apektado ang mga taong nakakalanghap ng usok ng yosi kesa sa mismong nagyosi? Kaya nga nasa labas ako, 'di ba? Hindi naman ako magsisindi sa tabi ng pamangkin ko. Kahit na. Naiiwan pa rin ang amoy ng yosi sa katawan mo. Diyan sa damit mo. Sa mga kamay mo. Yan ang maaamoy ng mga tao sa paligid mo. Third hand smoking ang tawag dyan. Eh sa kailangan ko magyusi. Naghahanap ang katawan ko ng sigarilyo lalo na kapag stressed ako. Ba't ka naman stressed? Ay, ang toxic ng pamilya namin ngayon. Nagle-labor na si ate pero hindi pa rin maibaba ni mama ang pride niya. Nanganak na't lahat yung kapatid ko, galit pa rin sila sa isa't isa. Bakit? Ano bang nangyari? Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng lalaking tsismoso. Hindi ako tsismoso. Curious lang akong tao. So, ano ang nangyari? Mahabang kwento? Aabutin tayo ng next shift mo kapag nagkwento ko sa'yo.
Ayos lang sa akin kahit abutin na ako ng susunod na shift ko. Oh, simulan mo na magkwento. Basta, ang bottom line, galit si mama sa mga lalaki. Ayaw niya kami mag-boyfriend. Pero hindi siya sinunod ni ate, nakipag-boyfriend siya nang hindi alam ni mama. Nalaman na lang namin nung nabuntis siya, kaya ayun, mas lalong nagalit si mama. Simula nun, hindi na sila nag-iimikan. Ewan ko ba? Ang taas-taas ng pride ni mama. Hindi man lang niya magawang bisitahin ang unang apo niya. Unang apo niya yung baby? Wow, congrats! Ang hirap maging masaya kung alam mong hindi magkasundo ang pamilya mo. Nakakawalang gana. Alam mo, imbis na sunugin mo yung baga mo, gumawa ka na lang ng paraan para magkaayos yung ate at mama mo. Tingin mo wala akong ginawa tungkol dyan? Nagawa ko na lahat, wala pa ring epek. Milagro na lang ata makakapagpabago kay mama eh. Intindihin mo na lang ang mama niyo. Sana naman maintindihan din niya na wala magagawa ang pagkakaroon niya ng mataas na pride. Teka nga, ba't pa ako nag-i-explain sa taong hindi ko namang kilala? Basta ganun na nangyari, huwag ka na mag-follow up question. Alam mo, mas nai-stress ako sa'yo. Kalma! Romel nga pala. Nice to meet you. Umuwi ka na at maghahanap pa ako ng pansinde. At teka sandali. Ikaw, ano pangalan mo? Loren. Matapos ang maiksing pag-uusap namin yon ni Lauren ay mabilis kaming nagkagaanan ng loob, Papa Dudut. Tuwing nag-rounds ako sa kwarto ng kanyang kapatid nakakatapos lang mga anak ay palagi ko siyang inaasar na pinapatulan naman niya pabalik ng asar din. 3 araw silang nanatili sa ospital noon dahil kinakailangan pang magkaroon ng ilang laboratory tests ang pamangkin ni Lauren. Dahil night shift ako ay palagi ako noong dinadalaw ni Lauren sa station namin para makipagkwentuhan. Papadudot marami ako nalaman tungkol sa buhay ni Lauren sa maikling panahon ng pagsasama namin. No boyfriend since birth pala siya kahit strikto ang nanay niya pagdating sa mga lalaki. Mabuting araw at hindi pinalayas ang kapatid niya noong nalaman nilang buntis siya sa boyfriend nito. Nang ma-discharge ang kapatid nito ay yun na po ang huling pagkikita naming dalawa. Ang pagkakamali ko lang noon ay hindi ko nahingi ang contact details niya. Sinubukan ko po siyang hanapin sa Facebook pero noong in-add ko siya ay hindi niya ina-accept ang friend request ko. Akala ko noon ay hindi na kami magkikita pa. Pero mukhang tadhana na ang nag-decide na pagtagpuing muli kami dahil matapos ang halos 2 taon ay muling nagpakita sa akin si Lauren. Nang muling manganak ang kapatid nito sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudut. Uy! Lauren? Oo, tama, Lauren! Long time no see ah! Sino ka? Magkakilala ba tayo? Si Romel! Di mo na ako naaalala? Ako yung nurse na kasama mong nakabantay sa ate mo noon nung nanganak siya. Oo nga! Ikaw nga! Sorry, hindi kita naalala. Ang tagal na kasi nun. Muntik na nga rin kitang hindi makilala eh. Nagbago itsura mo ah. May clean na pala buhok mo. Oo, sunod sa uso. Kumusta ka na? Eto, night shift pa rin hanggang ngayon. Ikaw, ba't nandito ka? Huwag mo sabihing… Manganganak na naman ang ate ko. Talaga? Anong sabi ng nanay mo? Galit na naman ba? Ano pa nga ba? Wala rin naman siya magagawa, nandyan na yan eh. O ano, stressed ka na naman. Baka magyosi ka na naman dito sa ospital ha? Hindi na. Matagal na akong tumigil sa paninigarilyo. Tama yung sinabi mo. Hindi healthy ang pagyoyosi lalo na't may baby kami sa bahay. Good yan. So, hula ko, di mo na naman kasama nanay mo, no? Malamang. Hindi pa rin sila nagkakaayos ni ate hanggang ngayon eh. Ba't ba kasi siya nagagalit? Hindi naman na bata yung ate mo para pagbawalan niyang mga anak, di ba? Hindi siya galit sa panganganak ni ate. Galit siya kasi hindi siya sinusunod ni ate. Naniniwala kasi si mama na pare-pareho lahat ng mga lalaki. Mga oportunista, mga manloloko. Grabe naman yung nanay mo. Hindi naman lahat. Yun nga ang hindi niya magets.
Pero may kasalanan din kasi si ate, kaya mas lumala ang galit ni mama sa mga kalalakihan. Bakit? Ano bang ginawa ng ate mo? Yung tatay kasi nung unang anak ni ate, tinakbuhan lang siya nung nalamang nagdadalang tao si ate. Etong ate ko naman hindi natuto, nag-boyfriend pa rin. Ngayon nabuntis ulit. Yung gagong boyfriend naman niya itinanggi na siya ang nakabuntis kay ate. Di ayan, 2 anak, 2 ring lalaki na parehong bahagang buntot. So ngayon, masisisi mo pa ba si mama kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa mga tulad mo? Pero hindi naman lahat katulad ng boyfriend ng ate mo. Anong hindi? Yung tatay namin niloko si mama. Iniwan kami ng mga bata pa lang kami. Nabisto siya ni mama na may pangalawa pala siyang pamilya. Pinapili siya kung sinong gusto niya makasama. Alam mo kung sinong pinili. Yung kabet. Yung kabet, tama ka. Bata pa lang si mama, may namumuuna siyang galit sa mga lalaki. Naging witness siya kung paano bugbugin ng lolo namin si Lola nung bata pa si mama. Doon nagsimula ang pangit na pagtingin niya sa mga lalaki. Huwag mo sabihing pati ikaw man-hater na rin ha. Hindi ako man-hater. Ayoko rin sa ganung ugali ni mama pero minsan mapapaisip ka rin naman. Lahat kasi ng lalaking dumarating sa buhay namin kung hindi duwag at barumbado, mga taksil. So kanino kakampi? Sa mama mo o sa ate mo? Hindi ko alam. Kailangan bang mamili? Oo, aaminin ko minsan nakaka-frustrate talaga yung ganong mindset ni mama kasi inaalisan niya kami ng karapatang makakilala ng taong mamahalin namin eh. Pero masyado rin kasing rebelyo si ate minsan. Sa kagustuhan niyang patunayang mali si mama, mas lalo tuloy naging totoo lahat ng mga pinagsasasabi ni mama kasi nga mga walang kwentang mga lalaki ang napili niya. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, sino pipiliin mo? Wala. Bakit wala? Kasi pareho naman silang tama. Paano naging tama yung dalawang yun? Hindi mo kasi pwedeng sabihing mali ang iniisip ng mama mo. Kasi yun yung naranasan niya eh. Yun yung pinagdaanan niya. Yung ate mo naman, ipinaglalaban niya lang yung karapatan niya. Siguro yung pinaka-best na gawin mo, intindihin mo yung pinanggagalingan ng mama mo. Pero, wag mo ring isara yung isip mo tulad ng ginagawa niya. Dapat maging open ka sa opinyon ng iba kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho eh. May mga taong katulad ng tatay mo. May tao naman na katulad ko. Loyal. Sus, loyal ka? Oo naman. Pero wait lang ha. Magra-rounds muna ako. Balikan kita mamaya. O sige, balikan mo ako ha. Kailangan ko mag-vent para hindi ako sumabog. Alam mo naman kung saang room kami, no? Oo, hanapin na lang kita mamaya. Sige na. Balikan mo na yung ate mo. Maraming nagbago sa itsura ni Loren, Papa Dudut. Mas nagkaroon siya ng laman kesa noong huli ko siyang nakita. Ang dating hanggang bewang na buhok nito ay umiksi na hanggang tenga na lamang ang haba. Pero sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang panlabas na anyo ay wala pa rin nagbago sa ugali nito na siyang nagustuhan ko noong una kaming nagkita. Kung dati-rati ay hanggang sa alaala ko na lang umiikot si Loren. Nang araw na yon ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Hindi ko na po sinayang ang chance na yon at agad kong kinuha ang social media accounts ni Loren. Doon na po kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa, Papa Dudut. Nagsimula kami bilang online friends hanggang sa lakas loob ko siyang inanyayahang lumabas para kumain at mamasyal. Ang pagkakaibigan namin ay mas lumalim pa hanggang sa sinimulang ko na po siyang ligawan, Papa Dudut. Masasabi kong mas mahirap pa kesa sa pagdaan sa butas ng karayom ang ginawa kong panliligaw kay Loren. Totoo ngang napakalaki pala ng galit ng nanay niya sa mga kalalakihan. Hindi ko alam kung anong dahilan o kung paano ito nagsimula pero hindi ko yung ginawang rason para tigilan si Loren. Nagpursige ako sa panliligaw para mapasagot si Loren hanggang sa matapos ang halos 2 buwan. Ay sinagot niya rin ako kahit na hindi pabor sa akin ang kanyang ina, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, dahil sa sobrang man-hater nga ng nanay ng babaeng pinakamamahal ko,
ay naging patago po ang aming relasyon. Naging smooth pa rin ang relasyon namin dalawa kahit na ganoon, Papa Dudut, very mature ang naging trato namin sa aming relasyon. Hindi man maiwasang magkaroon kami ng misunderstanding kung minsan pero agad din naming naaayos sa pamamagitan ng maayos na usapan. Naging motto na naming dalawa na walang matutulog hanggat hindi kami nagkakaayos. O habang nasa kalagitnaan kami ng tampuhan, ito ang isa sa mga sikreto kung bakit mas tumatag ang relasyon naming dalawa ni Lauren. Sa pagtagal ng relasyon namin, halos masanay na kaming patago ang lahat ng ginagawa naming dalawa. Para kaming gumagawa ng kasalanan kahit na ang totoo ay pareho naman na nasa tamang edad na kami para mag-ibigan. Wala kaming tinatapakang ibang tao at pareho namang totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ito rin siguro ang nararamdaman noon ni Lauren kaya matapos ang ilang buwang pagsasama ay nagdesisyon siyang aminin na ang katotohanan sa kanyang nanay. Alam kong hindi pa ako gusto ng nanay ni Lauren noon pero malaki ang tiwala ni Lauren na matatanggap din ako ng nanay niya kapag lubusan na niya akong makilala. Ibang-iba raw kasi ako sa mga lalaking dumaan sa buhay nila at umaasa si Lauren na baka ako na ang magpabago sa pagtingin ng kanyang ina sa mga kalalakihan. Kaya nang dumating ang araw na iharap na niya ako sa kanyang nanay ay pinaghandaan ko talaga ang araw na yon, Papa Dudut. Ano, ready ka na? Sandali lang. Parang kinakabahan ako eh. Akala ko ba inaabangan mo tong araw na to? Diba matagal mo nang sinasabi na gusto mong ipakilala na kita sa pamilya ko officially? Oo nga, pero alam naman natin yung ugali ng mama mo eh, di ba? Allergic siya sa mga lalaki. Paano kung di niya ako matanggap? Alam kong matatanggap ka niya. Malayong malayo ka sa mga lalaking iniisip ni mama. Kaya nga ako matapang na ipakilala ka kasi tiwala akong ikaw ang makakapagpabago sa mindset niya na lahat ng lalaki pare-pareho. Kakayanin ko kaya? Oo naman, ikaw pa. Basta magpakatotoo ka lang. Ipakita mo kay mama lahat ng katangian na gustuhan ko sa'yo. Ay, sige. Kaya ko to. Tara, pasok na tayo. Tara. Hello, Ma! Sakto nandito ka. May papakilala sana ako sa'yo. Saan ka naman galing? Sino yung kasama mo? Siya po si Romel. Nurse siya sa ospital kung saan nanganak si ate. Doon kami nagkakilala. O anong ginagawa niya rito? Ipapakilala ko po siya sa inyo. Boyfriend ko po siya. Hello po tita. Kailan ka pa nagka-boyfriend? Magagalit ka po ba kapag sinabi kong matagal ko ng boyfriend si Romel? Di ba nag-usap na tayo tungkol sa pagbo-boyfriend na yan? Gusto mo ring matulad sa kapatid mo? Na 2 beses inanakan? Tita, hindi ko po gagawin yun sa anak nyo. Makakaasa po kayo Hindi na… kita kinakausap. Ma naman! Talagang ayaw niyo kong sunding magkapatid, ha? Sige, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Total, wala na kayong respeto sa akin. Ma, ilang taon na ako. Nasa edad naman na ako para makipagrelasyon. Hindi na ako teenager na dapat pagbawalan kung magbo-boyfriend ba ako o hindi. Kahit ano pang edad ninyo, hindi magbabago ang katotohanang anak ko pa rin kayo. Kaya pagbabawalan ko kayo, lalo na kung alam kong itong makakabuti sa inyo. Bigyan niyo naman po ng chance si Romel. Mabait siya. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakilala niyo. Hindi siya katulad ni Papa. Huwag mo ang masali-sali sa usapan niyang walang kwentang tatay ninyo. At huwag mo kong tinuturuan, Loren. Dahil mas matanda ko kaysa sa'yo. At ikaw, lalaki. Yes po tita. Umuwi ka na. Huwag niyo naman ako ipahiya sa harap ng boyfriend ko, Ma. Tingnan mo. Boyfriend pa lang yan. Pero ang laki na ng ipinagbago ng ugali mo. Sumasagot-sagot ka na sa akin ngayon? Kasi sarado na yung utak niyo, Ma. Hindi niyo pa nga nakikilala yung tao pero ginudge niyo na agad. Bahala ka. Ayoko makipagtalo sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta pinagsabihan na kita. Kaalis na nga.
Ganda-ganda ng araw ko eh. Panira ka. O ano? Sabi ko sa'yo eh. Pasensya ka na ha. Baka bad mood lang si Mama. Basta tiwala pa rin ako na magugustuhan ka niya. Huwag ka sana magalit sa inasal niya ha. Wala yun. Never ako magagalit sa magiging future nanay ko. Oh talaga? Halika, ipapakilala kita sa isa ko pang kapatid. Sana naman hindi rin siya man-hater, no? Lalaki yon, baliw. Halika na. Gets ko naman Papa Dudut kung bakit nainis si Lauren sa kanyang nanay ng araw na yon. Pero kailangan ko ring intindihin na may pinanggagalingan ang galit ni Tita Olivia. Simula ng araw na yon ay ginawa kong misyon para sa sarili ko na baguhin ang pananaw ni Tita Olivia sa mga kalalakihan. Papa Dudut, nagpatuloy ang relasyon namin ni Lauren kahit na alam naming pareho na hindi pabor sa amin si Tita Olivia. Umabot kami ng 3 taon bilang magkasintahan at sa loob ng mga taong yon ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para lang magustuhan ako ni Tita Olivia, Papa Dudut. Ipinakita ko sa kanya na meron akong maayos na buhay at magandang trabaho para masuportahan ang anak niya. Siniguro ko rin na mararamdaman nila ang pagiging sincere ko kay Lauren. Alam kong pagbubuhat ng sariling bangko ang sunod kong sasabihin, pero ibinida ko rin sa pamilya ni Lauren ang pagiging masipag, matulungin at maintindihin kong pag-uugali. Bawat galaw ko ay siniguro kong walang pagkakamali. Ayoko kasing makitaan ako ni Tita Olivia ng anumang negative sa mga ginagawa ko dahil alam kong gagamitin niya ito against sa akin. Pero Papa Dudut, matapos ang lahat ng effort na ginawa ko ay wala pa ring nagbago sa pakikitungo sa akin ni Tita Olivia. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan niya ang tulong ko. Nagulat na lamang ako noon nang bigla akong makita si Lauren sa ospital na pinagtatrabahuhan ko matapos isugod si Tita sa ospital, Papa Dudut. Lauren, Romel! Kanina pa kita hinahanap. okay ka lang ba? Si Mama ay sinugod namin siya rito sa ospital. Oo, alam ko. Nakita ko yung ate mo sa harap ng operating room ngayon lang. Natakot ako nung nakita ko siya dito sa ospital. Akala ko may nangyari na sa'yo eh. Anong gagawin ko? Natatakot ako sa pwede mangyari, Romel. Ano bang nangyari? Hindi ko alam. Ang bilis ng mga pangyayari eh. Nanonood lang kami ng TV kanina tapos nung nagpunta si Mama sa kusina, bigla na lang siya nawala ng malay. Tumama ang mukha niya sa lamesa. Pagkagising niya, bigla siyang nagsuka ng dugo. Huwag ka magalala. Tinitignan na siya ng mga doktor ngayon. Kanina pa kita tinatawagan eh. Sorry, hindi ko hawak yung phone ko kapag naka-duty ako eh. Kung alam ko lang ako na sana tumawag sa'yo. Malala ba siya? Ano nang lagay ni Mama? May balita ka ba? Makakasurvive ba siya? Kumalma ka lang, nasa mabuti na siyang mga kamay. Siguradong hindi siya pababayaan nila, Dok. Ang kailangan mong gawin, mag-focus ka kasi kailangan ka ng mama mo ngayon. Paanong kailangan? Anong kailangan kong gawin? Nakausap ko kanina yung nurse in charge. Nagka-internal bleeding daw si tita dahil sa ulcer niya. Lauren, maraming dugo ang nawala kay tita. Kailangan natin ng blood transfusion. Ako! Pwede ako! B positive ako! Unfortunately, very rare ang blood type ng mama mo. O negative ang blood type niya. Kaya O negative rin ang kailangan nating dugo. Eh si ate! Hindi rin match eh. Ano nang gagawin natin? Sa ngayon wala kaming available na O negative dito sa ospital. Pero naghahanap na sila kung may available pa sa iba. Paano kung wala mahanap? Paano mangyayari kay Mama? Huwag mo munang isipin yan. Makakahanap tayo, okay? Ang gawin mo, magtanong ka sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, kung anong blood type nila at kung willing ba silang mag-donate ng dugo. Alam ko, minsan naiinis ako kay Mama pero ayoko siyang mawala, Romel. Please tulungan mo siya. Oo, may kinontak na akong kaibigan. May isa akong kakilalang O negative ang dugo pero kinokontak ko pa rin siya hanggang ngayon. Kung hindi lang sana ako naka-duty, pupuntahan ko na siya ngayon eh. Sino? Taga saan ba siya? Ako na lang pupunta sa kanya. May kinausap na akong kakilala para puntahan siya.
Huwag mo nang problemahin yun. Huminahon ka lang, okay? Paano ko hihinahon? Nasa bingit ng kamatayan ng nanay ko. Halika nga, yakapin kita para kumalma ka ng konti. Hindi ko hahayaang may mangyari kay tita. Okay? Kaya kumalma ka lang. Alam naman nating fighter siya eh. Baka nga kapag nalaman niyang magkayakap tayo ngayon, biglang bumangon yun sa operating table para pagalitan ako eh. Nagbiro ka pa talaga sa ganitong sitwasyon. Pinapakalma lang kita. Tinan mo nga yung suot mong tsinelas, magkaiba pa. Eh paano naman kasi? Sobrang nagpanik na ako kanina. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halika, may nakatago akong tsinelas sa nurse's station. Yun na lang muna yung gamitin mo. Paano si Mama? Kami nang bahala sa kanya. Okay? Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para makahanap ako ng donor. Kumalma ka na. Maraming salamat, Romel. Paano na lang ako kung wala ka? Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ang naging operasyon ni Tita Olivia ng gabing yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at meron akong nahanap na kaibigang may blood type na O negative na willing mag-donate. Matapos ang operasyon ay inabot ng ilang araw si Tita Olivia sa ospital. Ako ang naging katuwang ni Lauren upang magbantay sa kanyang nanay habang nagpapagaling mula sa sugat nito. Abot-abot ang pasasalamat ni Tita Olivia sa akin noon dahil sa mabilis kong pagresponde sa problema ang kinaharap ng kanilang pamilya. Ipinakilala ko rin noon si Tita sa kaibigan ko na siyang nagbigay sa kanya ng dugo. Papadudod sa pagkakataong yon ay nakasilip ako ng kaunting sinag ng pag-asa. Akala ko noon ay mababago na ang pananaw ni Tita Olivia matapos ang nangyari pero mali pala. Ang inakala ko dahil gumaling na ang sugat niya at lahat-lahat ay hindi pa rin naalis ang kinikimkim na galit ni Tita Olivia sa mga tulad kong lalaki. Bumalik siya sa dati niyang ugali at ng moment na yon ay na-realize kong tila wala na talagang chance na magbago pa si Tita Olivia. Pilit kong tinanggap ang katotohanang hindi na magbabago ang isip niya at kailanman ay hindi na niya ako matatanggap para sa kanyang anak, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, tanggap ko na noon na never ko nang makukuha pa ang ipinapanalangin kong approval mula kay Tita Olivia. Ganon pa man ay walang nagbago sa pakikitungo ko sa kanya. Itinuring ko pa rin siya bilang ina ng nobya ko. Puno ng respeto, pangunawa at paggalang. Malaki rin ang pasasalamat ko noon sa girlfriend kong si Lauren dahil sa kabila ng trato sa akin ng kanyang ina ay hindi niya ako pinabayaan at never niyang ipinaramdam na mag-isa lamang ako. Mataas man ang pader na namamagitan sa amin ni Tita Olivia ay unti-unti rin naman akong naging parte ng kanilang pamilya. Lagi akong present noon sa mga importanteng okasyon ng pamilya nila Lauren. Mula sa mga birthday, anniversary, maging Pasko at New Year ay nakakasama nila ako. Sa mga panahong yon ay hindi pa rin ako tumigil sa pagpapa-impress kay Tita Olivia. Alam kong wala na akong pag-asa pero tinuloy ko ang pagpapatunay na worth it ako para sa kanyang anak. Sa pagtagal ng panahon ay napansin ko na sa sobrang focus ko na pabaguhin ang image ko para kay Tita Olivia ay nalilimutan ko na minsan nang magpakatotoo sa aking sarili. Sobrang kalkulado ko na ang mga galaw ko noon sa takot na makagawa ako ng kamalian. Pilit kong binuo ang isang perpektong Romel. Pero doon ko nga na-realize na hindi na ang pananaw ni Tita Olivia ang binabago ko kundi ang sarili ko na mismo. Kaya bago ko pa makalimutan ang totoong ako ay lakas loob kong kinausap si Tita Olivia, Papa Dudut. Tita Olivia, nandito po ako. Anong ginagawa mo rito?
Nasaan si Loren? Maupo na po muna kayo. Umorder po ako ng food natin. Ang sabi ko, nasaan ang anak ko? Ang totoo po niyan, tita, kinausap ko po si Loren na mag-set ng lunch para sa ating dalawa. Hindi po siya darating ngayon. Ako lang po ang nandito. Anong kalokohan to? Tita, gusto ko po sana kayong kausapin tungkol sa relasyon namin ni Loren. Alis na ako. Tita, magpo-propose na po ako kay Loren. Anong sabi mo? Please po, tita. Gustong-gusto ko po talaga kayong makausap. Kaya sana po mabigyan niyo ako ng chance. Pakinggan niyo lang po muna ako sandali. Tama ba ang narinig ko? Plano ko na po talaga mag-propose kay Loren, tita. Pero hindi ko po yun gagawin hanggat hindi ko po nakukuha ang basbas ninyo. Huwag mo nang subukan kasi hindi kita papayagang magpakasal sa anak ko. Tita, alam ko po na galit kayo sa mga lalaki. Hindi ko po alam kung saan nagsimula ang galit niyong yan o kung bakit hanggang ngayon iisa pa rin ang tingin niyo sa amin. Pero nangangako po ako sa inyo na hindi po mararanasan ni Loren ang naranasan niyo noon. Dahil hindi po ako ganong klaseng tao, tita. Pare-pareho lang kayo. Ganyan na ganyan ang pananalita ng mga lalaking manloloko. Tita, katulad po ni Loren, wala rin po akong tatay. 20 years old po ako noon nung mawala ang tatay ko. Kasi mas pinili niyang ibuwis ang buhay niya para sa ibang tao. Anniversary ng mga magulang ko noon. Nasa dagat kami para mag-celebrate. Hindi ko po alam na yun na pala yung huling araw na makakasama ko ang tatay ko. May isang lasing po na nalulunod noon. Si tatay po ang unang rumisponde pero kapalit po ng katapangan niya ngayon, buhay niya po ang nawala. Tingin mo ba mababago ng kwento mong yan ang pagtingin ko sa mundo? Hindi. Sorry sa nangyari sa tatay mo, pero hindi ko nakasalanan yon. Tita, hindi ko po ginagamit ang kwento ng tatay ko para baguhin ang pananaw niyo sa buhay. Gusto ko lang pong ipunto na hindi po lahat ng tao pare-pareho. Hindi po lahat ng tao katulad ng pinaniniwalaan niyo. Opo, hindi siguro naging maganda ang trato sa inyo ng tatay ninyo. Niloko kayo ng asawa niyo. Pero hindi po ibig sabihin no na ganun din po ang gagawin ko sa anak ninyo. Hindi po ganun ang lahat ng mga lalaki. Alam mo ba kung bakit wala akong tiwala sa mga lalaki? Kasi ang mga tulad ninyo, walang respeto sa mga kababaihan. Kahit kailan, hindi na magbabagong tingin ko sa inyo mga lalaki. Para sa akin, mapagsamantala kayo. Mga hayop kayo. Hindi mababago ng kahit anong kwento ang pang-aabusong nangyari sa akin. Biktima ako ng panghahalay. Alam mo kung sinong gumahasa sa akin? Kaibigan ng tatay ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, deserve ko ba na mangyari sa akin yon? Isang 40 anyos na humalay sa isang 17 anak ng kanyang kumpare? Anong kasalanan ko? Bakit kailangan ko maranasan ng ganong klaseng kahayupan? Sorry po, tita. Hindi ko po alam na ganun pala ang nangyari sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo dahil tinulungan mo ako nung nangailangan ako. Pero pasensya ka na. Hindi kita matatanggap sa pamilya ko. Tita, sandali. Bago po kayo umalis, may gusto lang po akong ibigay sa inyo. Ito po. Sing-sing po ang laman ng box na yan. Yan po sana yung gagamitin ko para mag-propose kay Loren. Anong gusto mong gawin ko rito? Kayo pong bahala, tita. Itapon nyo, itago nyo, hindi ko po alam. Pero gusto ko lang pong malaman nyo na mahal ko po ang anak ninyo. At kailanman hindi ko po magagawa kay Loren ang mga bagay na iniisip ninyo. Sana balang araw, mabigyan niyo po ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa inyo, tita. Hindi ko po iiwan ang anak ninyo. Pero nirirespeto ko po kayo. At hanggat hindi ko po nakukuha ang basbas ninyo, tita, iisang tabi ko na po muna yung plano ko na magpakasal kay Loren. Tita, sana po maintindihan niyo ako. Papadudot na gulat ako sa mga revelasyong ibinahagi sa akin ni Tita Olivia. Hindi ko alam na ganun pala kalalim at kaseryoso ang pinanggagalingan ng galit na nararamdaman niya sa mga kalalakihan.
Hindi ko alam kung aware ba si Lauren sa nangyari sa kanyang nanay pero binabuti ko na lamang na itago ang sikreto ni Tita Olivia. Isa pa ay wala ako sa lugar para sabihin sa iba ang masaklap na dinanas nito sa kanyang nakaraan. Sa mga nalaman kong katotohanan ay napagtanto kong wala akong karapatan para baguhin kung anuman ang nararamdaman ni Tita Olivia. Nabuo ang galit niya dahil sa mga personal niyang karanasan at hindi ko maaaring i-invalidate ang nararamdaman niya sa mundo dahil hindi ko dinanas sa mga naranasan niyang hirap sa buhay. Simula noon ay tuluyan na akong naliwanagan kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Tita sa mga kalalakihan. Doon din ay itinigil ko na ang misyong kong baguhin ang pananaw niya sa buhay. Hihintayin ko na lang na kusang maghilom ang mga sugat sa puso niya. At pinapanalangin kong sana balang araw ay makamit din niya ang kapayapaan at kapanatagan ng kanyang loob. Sa mga sumunod na buwan ay kapansin-pansin ang biglang pagbabago ng ugali ni Tita Olivia. Nagsimula siyang magkaroon ng concern sa akin, maliliit man na hakbang pero ipinagpapasalamat ko na unti-unti nang bumababa ang pader na binuo niya sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na pinakahihintay ko. Ang bigyan ako ng chance ni Tita Olivia na patunayan ang sarili ko sa kanya. Romel, anong ginagawa mo rito sa labas? Ba't di ka pumasok sa loob? Dito ka muna. Tabihan mo ako. Ang ganda ng langit oh. Ito yung tinatawag nilang golden hour eh. Yung tipong nagkukulay orange yung mga ulap kapag sunset. Hindi ko alam nakaka-appreciate ka pala ng mga ganitong bagay. Oo naman. Napapansin ko kahit small details. Tulad ngayon, ang haba na naman ng buhok mo. Wow, pati buhok ko napansin mo. Oo, binabalik ko talaga yung dati kong buhok. Naalala ko nga sobrang haba ng buhok mo nung una tayo nagkita. Ayaw mo na ba sa maiksing buhok? Okay lang naman. Bakit mas gusto mo ba yon? Kahit naman anong style ng buhok mo, maganda ka pa rin eh. Eh paano kung wala akong buhok? Maganda pa rin. Talaga? Oo naman. Nandito pala kayo. Tita. Kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit ma? May kailangan ka ba? Gusto ko sanang kausapin si Romel. Ako po? Pwede bang maiwan mo muna kaming dalawa, Lauren? Okay. Sige, pasok muna ako sa loob. Ano po yun, tita? Ibabalik ko na to sa'yo. Ha? Ito po yung... Yung singsing na ipinatago mo sa akin. Ibig po bang sabihin ito, pumapayag na kayo na mag-propose po ako kay Lauren? Oo. Binibigay ko na yung go signal sa'yo. Yun lang naman ang hinihintay mo, di ba? Naku, maraming salamat po tita. Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon. Sobrang napasaya niyo po ako tita. Pwede ko po bang malaman kung bakit po nagbago ang isip niyo? Hindi nagbago ang isip ko. Wala pa ring nagbago sa tingin ko sa mga kalalakihan. Katulad ng pagtingin natin sa mga ahas na anumang oras pwede kang tuklawin. Ganun pa rin ang tingin ko sa mga lalaki na anumang oras pwede ka nilang lokohin. Ibinabalik ko tong singsing sa'yo kasi gusto kong ibigay yung hinihiling mong chance. Tita, makakaasa po kayong hindi ko po sasayangin ang chance na to na binigay niyo sa akin. Alam mo, sobrang against talaga ako sa'yo noon. Nakikita ko sa'yo yung ugali ng asawa ko eh. Sobrang nagtiwala ako sa kanya noon, katulad ng pagtitiwalang binibigay sa'yo ngayon ni Lauren. Pero matapos ng lahat, ganun palang magiging ending namin dalawa. Aaminin ko sa'yo, sobrang nakatutok talaga ang mga mata ko sa'yo. Bawat galaw mo, inaabangan ko. Alam mo kung bakit? Kasi gusto kitang hanapan ng butas. Gusto kitang makitaan ng pagkakamali para mapatunayan ko kay Lauren na tama ako all along. Pero sa sobrang pagtuto ko sa'yo,
Iba ang nakita ko. Nakita ko kung gaano katotoo ang pagmamahal mo sa anak ko. Nakita ko kung gaano siya kasaya na kasama ka. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo tulad ng pakikipaglaro sa mga apo ko. Pagbubukas ng pinto para sa amin o yung simpleng pagbibigay ng upuan para makaupo kami. Small things. Pero sobrang na-appreciate ko yung mga bagay na yon. Kaya kako sa sarili ko, hindi naman siguro masama kung ibigay ko na lang sa inyong dalawa ni Loren yung gusto ninyong mangyari. Ina lang naman ako na tagagabay at taga-suporta sa mga anak ko. Hindi ko hawak ang buhay nila. Ayoko rin namang may pagsisihan sila sa bandang huli ng dahil sa akin. Tita, alam ko po na mahirap ibalik ang tiwalang nawala sa inyo. Sobrang laki po ng respeto ko sa inyo, tita. Na nakayanan niyo pong lampasan ang lahat sa kabila ng mga masasamang nangyari sa buhay ninyo noon. Nagawa niyo pong palakihin ang mga anak niyo bilang mabubuting tao. Kaya po, tita, isang karangalan po sa akin na pinagbuksan niyo ako ng pinto para pumasok sa buhay niyo at sa buhay ng anak niyo. Isa lang ang hiling ko sa iyo, Romel. Alagaan mo si Loren. Huwag mo siyang sasaktan. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko noon. Patunayan mo sa akin na mali ako, na mali ang tingin ko sa inyo. Opo, tita. Pinapangako ko po na patutunayan ko sa inyo. Hinding-hindi ko po sasaktan ng anak niyo. Sana nga magawa mo yung pangako mong yan. Tita, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Sige na. Baka hinihintay ka na ni Loren sa loob. Papadudot kailanman ay hindi na pumasok sa isip ko na muli kong masisilayan ng singsing na ipinatago ko kay Tita Olivia. Walang mapagsidla ng tuwa na nararamdaman ko ng araw na yon ang sa wakas ay binalik niya sa akin ang singsing na yon. Ibig sabihin lamang nito ay ibinibigay na rin niya sa akin ang basbas. Basbas na maaari ko nang hingin ang kamay ng kanyang anak na si Loren. Ang totoo niyan, Papadudot, ay plano ko na nga sanang bumili noon ng bagong singsing dahil gusto ko nang pakasalan si Loren kahit na ayaw sa akin ng nanay niya. Mabuti na lamang at hinabaan ko ang pasensya ko at pinagkatiwalaan ko si Tita Olivia na balang araw ay matatanggap din niya ako. Nang araw na yon ay 2 panalangin ko ang ibinigay sa akin ni Lord. Ito ay ang matanggap ako ni Tita Olivia at ang pangalawang panalangin ay makakapag-propose na rin ako sa babaeng pinakamamahal ko. Sa mga sumunod na linggo ay agad ako nag-propose kay Loren sa harap ng kanyang pamilya. Yun na po siguro ang isa sa mga hindi ko makakalimutang araw sa buhay ko. Sa ngayon ay engaged to be married na po kami ni Loren at nakatakda kaming ikasal 5 months from now. Nakakatuwang balikan ang naging kwento ng pag-ibig namin ni Loren dahil ako mismo ay maraming natutunan sa naging takbo nito. Na-realize ko, Papadudot, sa naging storya ng buhay ko na lahat tayo ay may iba't ibang karanasan na siyang bumuo sa mga opinyon at pananaw natin sa buhay. Minsan ay kailangan natin itong irespeto dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang laban na hinarap sa kasalukuyang pang hinaharap. Hanggang dito na lamang po ang kwento na ibabahagi ko sa inyo, Papadudot, at sana katulad ko ay marami rin kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko. Muli magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga listeners. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Romel. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito
Dudut Stories. Masakit kapag iniwanan ka ng taong minamahal mo. Lalo na at ito ang kauna-unahan mong pag-ibig. Minsan dahil nasaktan tayo ay hindi na natin nabibigyan ang pagkakataon ng sarili natin na magmahal muli. Ikaw kapuso, hanggang saan ka kayang dalhin ang sakit na dulot ng una mong pag-ibig? Dear Papa Dudut, minsan kapag may minamahal tayo, akala natin ay puro saya lamang ang mararamdaman natin. Akala natin ay hindi na tayo masasaktan. Nalulunod tayo sa pagmamahal ng minamahal natin. Akala natin ay wala nang hangganan ang kaligayahan. Kaya kapag nasaktan, hindi lamang doble ang sakit. Magdudulot pa ito ng panghabang buhay na pagkabilanggo sa sakit na dulot nito. Papa Dudut, ako po si Teresita, HR Head sa isang department store dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Hindi po ako mahilig makinig sa mga dula sa radyo. At hindi ko rin alam kung kailan ako nagsimulang mahumaling din sa boses mo. Basta naramdaman ko na lamang na hinahanap ko na rin ang boses mo, Papa Dudut. Tuwing break time namin ng mga kasama ko ay aliw na aliw kami sa pakikinig sa iyo. Nakakaadik ika nga ng mga kasamahan ko. Hindi na kumpleto ang araw namin nang hindi ka naririnig. At ang nakakatawa ay hindi lang ako nagdagdag sa listener mo, sumulat pa ako sa iyo at nagbaka sakaling mapili mo ang sulat ko. Habang sila naman ay nagbabalak pa lamang na sumulat sa iyo ay inunahan ko na po sila. Daig daw kasi ng maagap ang masikap. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Teresita. Taga Batangas ako pero napadpad dito sa Mindoro. 24 years old pa lamang ako noong makilala ko si Leonardo. Naging kasintahan ko siya. Matagal ang naging relasyon namin at mahal na mahal ko siya. At sa kanya lamang umikot ang mundo ko. Akala ko ay siya na ang forever ko pero nagkamali ako dahil natukso siya sa iba. May nabuntis siyang babae. Gumuho ang mundo ko noong mga panahon na yon at nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko kinaya ang sakit at ininda ko ang mga ginawa niya sa akin. Iniwasan ko siya at lumipat ako sa Bulalakaw sa bahay ng kamag-anak ko doon. Walang nakakaalam na nandun ako dahil na rin sa kahilingan ko sa mga kaibigan ko na huwag sabihin kung nasaan ako. Ilang taon din akong namalagi doon hanggang sa magkaroon ng magandang offer ang kakilala ko para lumipat sa Calapan at doon na magtrabaho. Alam ko po na malaki ang tsansa na magkikita kami ni Leonardo dahil ang huling alam ko ay sa Calapan na rin po ito naninirahan. Kaya hindi malayo na magtagpo ang landas naming dalawa. Hindi ko alam kung handa na ba akong makita siya dahil masakit pa sa akin ang ginawa niya pero kailangan kong harapin ang takot na yon. At hindi na ako dapat mabuhay sa sakit na dulot ng nakaraan. Hindi magiging payapa ang isipan ko hanggat hindi ko nagagawang harapin ang takot ko. Magpakalayo man ako sa kanya ay hindi magagamot noon ang sakit. Dahil sa sakit na yon ay hindi na ako muling nakipagrelasyon. At ipinangakong hindi na ako muling iibig pa. 22 taon na mula nang saktan ako ni Leonardo pero pakiramdam ko ay nandito pa rin ang sakit. Pero gaya ng inaasahan ko ay muling nagtagpo ang landas naming dalawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo na ako? Napapagod na ako sa ginagawa. Aray! Ano ba? Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Pwede ba? Ikaw tumingin sa dinadaanan mo. Nagmamadali ako. Teresita? Ha? Ikaw nga! Kamusta ka na? Leonardo? Ako nga! Kamusta ka na? Dito ka ba nagtatrabaho?
May asawa ka na ba? Ilan na anak mo? Grabe, ang ganda mo pa rin. Daming tanong. Okay lang ako. Wala pa akong asawa at wala akong balak mag-asawa dahil baka manloloko din silang gaya mo. Aray, ang tagal na nun ah. Galit na galit ka pa rin ba sa akin? Walang nakakatawa. Palibasa kasi sanay na sanay ka ng manloko ng babae kaya tinatawanan mo na lang ang ginawa mo sa akin. Ito naman, sorry na. Hinahanap naman kita noon eh. Ikaw lang naman ang ayaw tumanggap ng paliwanag ko. Che, magpaliwanag ka sa pagong. Baka pakinggan ka pa. Busy ka ba? Baka gusto mo magmerienda muna tayo. Busy ako. Isa pa, wala akong time makipag-usap sa mga manloloko na gaya mo. Excuse me nga. Teka lang, Teresita. Ano ba? Seryoso ko. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Seryoso din ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sapat na ang 22 taon na sakit na ginawa mo. Alam ko nasaktan kita. Pero matagal na yun. Hindi mo pa rin ba ako kayang patawarin? Patawarin? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para humingi ng tawad sa akin, ha? Oo, matagal na yon pero hanggang ngayon nandito pa rin ang sakit. Kapal ng mukha mo? Alam ko namang nasaktan kita eh. Pero mga bata pa naman tayo noon. Hindi ko pa alam noon kung paano pumasok sa seryosong relasyon. Huwag mong ikatwiran sa akin na bata pa tayo noon. Tanga, kaya mo na nga akong buntisin noon eh. Kaya ano pinagsasasabi mong bata pa tayo? Sadya lang na hindi ka na kontento sa akin kaya nagawa mo akong lokohin. Hindi kita niloko. Natukso lang ako. Ikaw ang mahal ko. Kahit nakabuntis ako, ikaw pa rin ang mahal ko. Maniwala ka. Pumapayag lang kasi siya nung makipag-sex sa akin. Iginagalang kasi kita. Kaya sa iba ko ginagawa ang gusto kong gawin sa'yo. Pero pinagsisihan ko naman yun eh. Wow! Thank you sa paggalang sa akin ha. Pero sana hindi mo na lang ako ginalang. Sex lang naman pala gusto mo, dapat sinabi mo agad para kahit hindi ako ready, binigay ko sarili ko sa'yo. Sana nag-sex tayo maghapon at magdamag hanggang sa gumapang ka pa uwi. Alam ko naman na mali ang ginawa ko. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala akong panahon para sa pagpapatawad. Huwag na sana uli magkrus ang landas natin. Maayos na ang buhay ko. Paraan nga! Nagkataon na may kikitain si Leonardo sa mall kung saan ako nagtatrabaho. Sana pala ay nagpalit na lamang ako ng araw na yon o kaya naman ay nagkasakit na lang sana ako para hindi ako nakapasok. Hindi Papadudot, biglang bumalik ang sakit ng ginawa sa akin ni Leonardo. Parang gusto ko pa rin siyang sampalin at saktan. Alam ko na matagal na ang ginagawa niya sa akin pero noong makita ko siya ay biglang bumalik ang lahat. Ang kapal na mukha niyang humingi ng tawad sa akin, 22 taong kong dinala ang sakit na yon. Tapos kung umarte siya ay parang napakasimple lamang ng ginawa niya sa akin. Akala ko yun ang huli naming pagkikita. Pero ginawa ni Leonardo ang lahat para malaman niya kung saan ako nagtatrabaho, kung anong oras ako umuuwi. Patuloy ko siyang iniwasan papadudot gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko at sasabihing layuan ko ang asawa niya. Hindi ko na siguro kakayanin kapag ganon, pero makulit po si Leonardo papadudot kaya kahit ayaw ko nang makipag-usap sa kanya, ay napilitan akong kausapin siya ng maayos para lamang tigilan na niya ako. Siguro nga ay tama na pakinggan ko ang side niya para na rin sa ikakatahimik ko. Baka rin sapat na ang paliwanag niya para masagot lahat ng tanong na matagal ko nang hinahanap, kaya naman pinagbigyan ko siya. Bilisan mo makikipag-usap ha, may lakad ako. Lagi ka na lang nagmamadali eh. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Marami pa akong mas importanteng bagay na dapat gawin kaysa pag-aksayahan ka ng panahon. Hindi ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. Kung inimbita mo ako dito para lang makipagbulahan, mabuti pa umalis na lang ako. Teka, ito naman. Maupo ka na. Promise, bibilisan ko para hindi ka mainip. Umayos ka kasi. Wala akong balak makipaglandian sa'yo ngayon. Sa totoo lang, ang gusto ko lang naman humingi ng tawad. Nung iniwan mo ko at hindi pinakinggan ang paliwanag ko, pinilit nila ako makisama kay Mila dahil nga nabuntis ko siya. Pero saglit lang kami nagsama, hanggang maipanganak lang namin si Agnes. Nang ibang bansa si Mila, iniwan niya kami ng anak namin. Ako na nagpalaki sa kanya.
May trabaho na siya pero hanggang ngayon kasama ko pa rin siya sa bahay. Bakit kanya iniwan? Nakita niya ba kagad na manloloko ka talaga? Hindi. Dahil alam niya na hindi ko siya mahal at hindi ko siya kayang mahalin. Alam niya na ikaw talaga ang mahal ko. At sumama lang ako sa kanya dahil sa bata at para iligtas siya sa kahihiyan. Napakasama mo din talaga, no? Naaawa ako sa anak mo. Lumaki siyang walang ina dahil sa pagiging selfish mo. Oo, tama ka. Selfish ka ako. Pero anong gagawin ko? Hindi ko siya mahal eh. Hindi mo pala siya mahal, bakit mo pinakialaman? Yan ang hirap sa inyong mga lalaki eh. Hindi nyo iniisip kung may masasaktan kayong tao. Ang mahalaga sa inyo, mairaos yung init nyo sa katawan. Wala akong ibang minahal ko hindi ikaw. Sobrang saya ko na makita kita. Matagal kitang hinanap. Pero naging mailap ka. Kung pinakinggan mo lang sana ang paliwanag ko, hindi sana tayo naging ganito. Kung pinakinggan ko ang paliwanag mo, malamang hiwalay na rin tayo. Wala kang pakialam kung may nasasaktan ka o wala. Halos ikamatay ko yung ginawa mo, no? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan kong hirap para malampasan ko lahat ng sakit na ginawa mo. Tapos ngayon nandito ka? Sasabihin mong ako pa rin ang mahal mo? Palagay mo paniniwalaan kita? Nagsasabi ako ng totoo. Saksi ang anak ko. Wala akong inilihim sa kanya. Hindi ko rin naman gusto lumaki ang anak ko na walang ina. Pero mas gugustuhin ko na ang ganun kaysa magsasama kami at araw-araw na mag-aaway. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa sinasabi mo. Basta galit pa rin ako sa'yo at hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa mo. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo eh. Sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako. Wala kang dapat gawin. Layuan mo ako at huwag ka na magpapakita uli sa akin. Yun lang. Hindi ko gagawin yan. Ngayon para nakita na ulit kita. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na to. Masasayang lang ang panahon mo. Hindi ako susuko. Liligawan kita hanggang sa mapatawad mo ako. Ang dami mong sinasabi. Hindi na ako magtatagal. Marami pa akong gagawin. Mauna na ako sa'yo. Papa Dudut, tinutuon ni Leonardo ang panliligaw sa akin pero ilang beses ko siyang tinanggihan dahil ayoko nang maulit ang nangyari dati. Ayaw ko nang masaktan muli at iniwasan ko siya at sinabihan ko ng pagbabanta, Papa Dudut. Nagsabi din po ako sa mga kasamahan ko sa trabaho na kapag hinanap ako ay sabihin na wala ako. Nasa meeting o bahala na silang magdahilan. Pero talagang matyaga si Leonardo. Parang noong unang nanligaw siya sa akin at hindi niya ako tinigilan. Makulit si Leonardo, kilala ko siya at hindi niya talaga ako titigilan. Kaya nag-decide ako na harapin na lamang siya at ipamukha sa kanya ang maling ginawa niya sa akin. Panahon na rin siguro para matutunan kong harapin ang sakit na dulot ng ginawa niya sa akin noon. Matagal ng panahon na kinimkim ko sa dibdib ang galit na yon at siguro ay mas magiging magaan ang pakiramdam ko kapag natutunan ko na kung papaano palayain ang galit sa puso ko. Aaminin ko nung una ko siyang makita, Papa Dudut, ay nandun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Napalitan lang siguro ng galit kaya hindi ko napansin na may puwang pa rin siya sa puso ko. At kung totoo ang sinasabi niya na ako lamang ang babaeng minahal niya ay ganon din ako, Papa Dudut. Siya lang din ang lalaking minahal ko. At palagay ko'y wala ng ibang mamahalin pa kundi siya lamang, Papa Dudut. Ang lalaking matagal ko nang kinainisan pero mahal na mahal ko pa rin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko na unti-unti ay nababawasan ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi pa rin sapat yon para matanggap ko siya. Natatakot pa rin ako na baka maulit ang ginawa niya sa akin noon at baka kapag niloko niya akong muli ay hindi ko na makayanan pa. Baka tuluyan na akong mawala sa katinuan. Sa araw-araw na pangungulit sa akin ni Leonardo ay parang nanariwa sa akin ang nakaraan. May kung anong bumubulong sa puso ko at nakakaramdam muli ako ng kilig at bumabalik ang pamilyar na pakiramdam sa akin. Nakakatulog na ako minsan na may ngiti sa labi at magaan na rin ang bawat gising ko sa umaga. Nagtataka ako sa sarili ko dahil galit pa rin dapat ako sa kanya, pero bakit saya ang nararamdaman ko? Bakit napapangiti na naman niya ako at nagugulo na naman niya ang nananahimik kong mundo? Hindi ko alam, Papa Dudut, pero nakaramdam muli ako ng takot. Takot na baka kapag pinagbigyan ko na naman ang puso kong mahalin siya ay masaktan akong muli.
Pero sutil din ang puso dahil parang sa kabila ng sakit na ginawa niya sa akin ay gusto ko na ulit siyang mahalin anuman ang kahinatnan nito. Pero noong nasa punto na ako na handa na ako magpatawad ay saka naman sumulpot ang anak niya para siraan ang ama niya sa akin. Kaya nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko ba siya o maniniwala ako sa anak niya. Ikaw ba si Teresita? Oo, bakit? Sino ka? Hindi mo ba ako patutuloyin? Pasensya ka na ha, pero hindi kasi ako basta nagpapapasok sa pamamahay ko, lalo na't hindi ko naman kilala. Sino ka ba? Ako si Agnes, anak ni Leonardo. Pwede na bang pumasok? Ah, ikaw pala ang anak niya. Medyo arrogante ka ha, hindi may kakailan na tatay mo siya. May pinagmanahan ka eh. Pero sorry ha, hindi kasi Leonardo ang password ng pinto namin, kaya hindi kita pwedeng papasukin. Ano bang kailangan mo? Okay, sige. Dito na lang ako sa labas. Sanay ka naman yata na naiiskandalo. Hindi ako sanay ng iniiskandalo, pero hindi rin naman ako natatakot maiskandalo. Layuan mo ang papa ko. Inuutusan mo ba ako? Oo, dahil ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ni Papa si Mama. Wala kang alam sa nangyari. Sinaktan din ako ng papa mo dahil sa mama mo. Parehas lang tayong biktima dito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi aalis si Mama. Magiging maayos sana ang pamilya namin. Dahil sa'yo kaya palaging sinasaktan ni Papa si Mama. Hindi mo rin alam kung anong pinagdaanan namin ni Mama kay Papa. Laging sinasabi sa akin ni Mama na kasalanan mo ang lahat kaya nagkaganon si Papa. Hindi ko kasalanan na ganun ang ginawa sa inyo ng papa mo. Ininda ko rin ang pagkawala niya kaya hindi ko na nagawang magmahal ng iba. Kaya wag mo akong sisihin sa nangyari sa inyo. Kung nasaktan ka niya, bakit nakikipagmabutihan ka uli sa kanya? Wala kaming relasyon ng papa mo. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para patulan ko siya uli. Wala pa? Bale, magkakaroon pag tumagal? Ganon? Alam mo bang may karelasyon ng papa ko ngayon? Matagal na sila. Sinabi niya ba sa'yo? Hindi lang ikaw ang babaeng niloko niya at sinaktan. Kaya kung ayaw mo mapabilang sa kanila, makipaghiwalay ka na sa kanya. Walang hiwalayang magaganap dahil wala nga kaming relasyon ng papa mo. At kung sakali na maging magkarelasyon nga kami ng papa mo, wala ka na ron. Ako ang masasaktan, hindi ikaw. Alam ko naman na sinasabi mo lang yan sa akin para iwan ko papa mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, pero babaero si Papa. At ayoko na may masaktan pa uli siyang ibang babae. Nakilala ko na lahat ng babae niya. At lahat sila iniwan din ni Papa. Concerned lang ako sa'yo. Salamat sa concern mo ha, pero hindi ikaw ang magdedesisyon para sa bagay na yan. Ako. Kung sabihin hindi kita pinaalalahanan ha? Salamat sa paalala mo. Lahat ba na naging girlfriend ang papa mo? Ganyan ang ginagawa mo? Hindi, sa'yo lang. Ikaw lang kasi ang babaeng hindi pa niya naipapakilala sa akin eh. Mukhang iba ka sa kanila. Mukha kang disente, may pinag-aralan. Kadalasan kasi sa dinadala ni Papa sa bahay, mukhang mumurahing babae. Alam ko kung bakit ginagawa mo sa akin to. Sinisiraan mo papa mo sa akin para maghiwalay kami. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Kapag nakuha na niya ang gusto niya sa'yo, iiwan ka din niya. Wala siyang ibang minahal kundi ako. Tanggapin mo na lang kung maging karelasyon ko uli ang papa mo. Kami ang magsasama at hindi kayo. Okay, sige, ikaw ang bahala. Ihanda mo na lang ang sarili mo kapag may isang babaeng matangkad, maganda at maputi na susugod sa'yo dito para awayin ka. Good luck na lang sa'yo. Matatakot na ba ako? Oo, matakot ka na. Dahil kung hindi ka sanay na naiiskandalo, mararanasan mo na yun. Naaawa tuloy ako sa'yo. Dahil wala kang alam sa tunay na pagkatao ni Papa. Problema ko na yon. Makakaalis ka na, may gagawin pa ako. Mabuti pa nga umalis na ako. Sana nga totohanin ka ni Papa at hindi igaya lang sa mga babae na pinaiyak niya. Salamat na lang sa paalala mo pero matanda na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Sige na.
Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang galit sa akin ng anak ni Leonardo Papadudut, samantalang ako dapat ang magagalit sa kanya sa ginawa ng ama niya sa akin. Kung magsalita siya ay parang kasalanan ko pa ang lahat. Ako ang nasaktan, ako ang dapat magalit sa kanila. Pero sa tono ng salita ng anak niya, ako ang dahilan ng nangyayari sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang pinagdaanan ko kaya wala siyang karapatan na husgahan ako. Wala siyang karapatang ipamukha sa akin na kasalanan ko ang lahat dahil biktima rin ako, kagaya niya. Gusto kong magwala Papadudut, galit na galit ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil sa bandang huli naisip ko na walang kasalanan ang anak niya. Maaaring kagaya niya ay lumaki din po ito na may galit sa akin dahil ang iniisip nito ay ako ang sumira sa pamilya na sana'y meron siya ngayon. Hindi ko alam at nahihirapan akong intindihin ang nararamdaman ko. Dahil sa kabila ng galit na nararamdaman ko sa nangyayari, ay may bahagi sa puso ko na gusto ko nang makasama si Leonardo. Nararamdaman ko na bumalik na ang dating pagmamahal ko dito. At handa na ulit akong mahalin siya kahit na ilang agnes pa ang humadlang sa amin. Pumapayag na ako na maging kasintahan ka uli. Talaga? Salamat! Hindi ka magsisisi. Ipinapangako ko. Sana lang hindi na uli maulit yung ginawa mo sa akin. Dahil kapag niloko mo uli ako, malilintikan ka na talaga sa akin. Umasa ka na hindi na kita muli sasaktan. Iingatan ko ang puso mo. Magiging mabuti akong kasintahan. Pangako! Huwag kang mangako. Sinasabi ko sa'yo baka pag ginago mo uli ako, ipabubugbog kita sa mga tambay dyan sa kanto. Teka, paano pala ang anak mo? Siguradong hindi niya magugustuhan kapag nalaman niya ang tungkol sa atin. Huwag mo siyang alalahanin. Mauunawaan din niya ang lahat. Malaki na siya. Ang mahalaga ngayon ay ikaw at ako. Hindi pwedeng hindi ko siya dapat alalahanin dahil pumunta siya dito at kinausap ako. Pinalalayo niya ako sa'yo. Iniisip ko tuloy ngayon kung tama ba na makipagmabutihan pa uli ako sa'yo. Kinausap ka niya? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Huwag mo siyang pansinin. Ganun lang ang anak ko. May pagkasilosa kasi yun at ayaw na nababaling sa ibang atensyon ko. Hayaan mo't kakausapin ko. Hayaan mo na. Siyempre nasanay yung bata na kayong dalawa lang lagi ang magkasama kaya siguro nagulat. Pasasaan ba't magiging okay din naman kaming dalawa? Huwag na natin siyang madaliin tungkol sa atin. Ang mahalaga, maayos na tayo. Hindi na siya bata. May boyfriend na nga siya eh. Kaya dapat mauunawaan niyang nararamdaman ko. Kakausapin ko siya. Mas maganda siguro kung formal kita ipakilala sa kanya para mas makilala ka niya. Wag na muna, saka na lang. Tama ka, mauunawaan din niya tayo. Hayaan mo at kapag maayos na ang lahat, kakausapin ko siya ng masinsinan. Wala kasi siyang kinalakihang ina, kaya siguro ganyan siya. Sige, ikaw bahala. Ipapaubaya ko na sa iyo ang tungkol sa bagay na yan. Teresita. Oh. Pwede na ba kita uling tawaging mahal? Oo naman, mahal. Ay, matagal na panahon ko din na hindi naramdaman ng ganitong klase ng saya. Yun! Ako din, mahal ko. Yan din ang nararamdaman ko ngayon. Babawiin natin ang mga panahon na sayang natin. Pero alam mo, sa totoo lang, may takot pa rin ako. Pero mas lamang ang saya. Kaya siguraduhin mo lang na hindi mo na talaga ako lolokohin, ha? May kalalagyan ka talaga sa akin. Oo naman, mahal ko. Umasa ka na hindi na ako titingin sa ibang babae at hindi na rin ako titikim ng iba. Magsasabi na ako sa'yo para kung hindi ka papayag makapag-sex sa akin, di magpapaalam mo na ako sa'yo na titikim ako ng iba para may basbas mo. Subukan mo. Biro lang. Ang akin naman kung makakalusot lang. Baliw. Basta kung may gusto ka, sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-alala, ihahanda ko ang sarili ko para dyan. Kahit maghapon pa at ihilang ang pahinga. Kung yun lang naman ang paraan para hindi ka na magloko, ibibigay ko na sa'yo. Talaga? Ops! Teka, hindi ko sinabi ngayon ha. Umayos ka. Kung makakalusot lang, ito naman. Che, pero alam mo mahal, hindi ko na naisip na darating pa tayo sa ganito.
Imagine, mahigit 20 years tayong hindi nagkita, ni hindi tayo nag-usap. Pareho tayong hindi nagmahal ng iba, tapos ngayon eto, magkasama na uli tayo. Ang saya, di ba? Tama ka, mahal. At wala akong hindi gagawin para lamang mapasaya ka at makabawi sa mga nagawa kong pagkakasala sa'yo. Salamat, mahal, sa muling pagtanggap sa akin, ha? I love you. Pakis nga. I love you too, mahal. Naging masaya ang pagsasama namin, Papa Dudut. Walang kasing saya. Ni hindi sumagi sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ng anak niya at sa pagkakataong ito ay walang takot kong ibinigay ang sarili ko kay Leonardo. Hindi na ako natakot ipadama sa kanya ang pagmamahal ko. Hindi ko na inisip ang tungkol sa anak niya. Nagsama kaming dalawa pero hindi kami nagpakasal. Nagalit lalo sa akin ang anak niya at napansin ko na nakikipagkompetensya ito sa akin pagdating sa ama niya. Madalas po itong gumagawa ng eksena para lamang pumunta sa kanya ang tatay niya at minsan ay napipiko na rin po ako pero pinipili kong magpasensya. Pinipilit kong unawain ang kagaspangan niya. Alam kong naapektuhan na rin si Leonardo sa nangyayari. Madalas ko po itong nakikitang tahimik at umuwi na rin po ito ng lasing. Nagiging bugnutin at parang laging aburido. Napapansin ko rin na palihim siyang nakikipag-usap sa telepono at hindi ako nagtatanong kung sino ang kausap niya, Papa Dudut. Anak niya siguro ang kausap niya at ayaw nang iparinig sa akin para maiwasan ang gulo. Ilang buwan pa lamang kaming magkasama ni Leonardo nang mabuntis ako. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya nung sinabi ko sa kanya ang pagdadalang tao ko. Parang wala siyang emosyon. Hindi ko alam kung masaya ba siya o hindi. Taliwas sa pakiramdam ko ang saya, Papa Dudut. Sa maikling panahon na magkasama kami ay malaki ang pagbabago sa ugali niya. Nahirapan ako mag-adjust, lalo na at bago lamang sa akin ang ganitong sitwasyon. Tapos madadagdagan pa kami. Nasanay kasi ako sa buhay na mag-isa at walang nag-aalala sa akin o nag-uutos kung ano ang dapat kong gawin. Nasanay ako na ako ang pinagsisilbihan. Kaya hirap na hirap ako dahil sa bahay ako ang gumagawa ng lahat ng bagay. Ako ang nagsisilbi sa kanya at hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang sakyan ang ipinapakita niyang panlalamig sa akin. Doon ay biglang pumasok sa isipan ko ang maputi, matangkad at magandang babae na sinasabi ni Agnes. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dali ni Leonardo ay naramdaman ko din na parang balisa siya palagi at parang may inililihim. Palagi siyang galit at madalas na rin kaming nag-aaway. Palihim ko po siyang sinubaybayan at madalas kasi kapag umaalis siya o ginagabi siya ng uwi ay anak niya ang ginagawa niyang dahilan. Nagkaroon ako ng pagdududa. Gusto kong malaman kung talaga bang ang anak niya ang dahilan. Kung bakit nagbago ito sa akin sa maikling panahon lamang. Maraming tanong ang pumapasok sa isipan ko, ano nga bang dahilan ng pagbabalik nito sa akin. Tama siguro ang anak niya. Gagawin lang din akong babae nito gaya ng ibang babae na nagdaan sa buhay nito. Tanga lang ba talaga ako na nagpauto muli sa lalaking ito? Hindi ako nagkamali, may babae si Leonardo. Maganda ito, matangkad at maputi na gaya ng sinasabi ni Agnes. Mukhang palaban ng babae at hindi basta magpapatalo. Ewan ko pero biglang bumalik ang pamilyar na sakit. 20 taon na ang nakaraan. Mas masakit, mas nakakagalit. Bigla kong nahawakan ang maumbukong tiyan noon, Papa Dudut, at awang-awa ako sa sarili ko at sa magiging anak ko. Nagpatawad pala ako ng isang taong walang puso. Sana'y hindi ko na lamang muli siya kinausap. Baka nga concern lang talaga siya sa akin ng anak niya kaya ganon ang sinasabi nito sa akin. Sinungaling pala talaga siya at babaero. Ewan ko ba, Papa Dudut, nalilito ako at hindi ako nagpakita sa kanya. Hinintay ko siya sa bahay at kinontrol ko ang galit ko at pakikinggan ko ang kasinungalingan niya sa huling pagkakataon.
Ayos nga ako sa mahal ko. Huwag mo nga akong mahalik-halikan. Oh, sungit ah. Teka, bakit hindi ka pa natutulog? Saan ka galing? Saan ako? Nagkaya kami ng boyfriend niya. Nagkasarapan kaya hindi kaagad ako nakauwi. Kumain ka na ba? Huwag ka nang magsinungaling. Sinundan kita kanina. Alam ko kung saan ka galing. Uy, alam mo naman pala bakit nagtatanong ka pa? Ang kapal lang mukha mo. Tinanggap kita dahil akala ko mahal mo ko. Tama pa lang anak mo. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Hayop ka! Aray! Teka! Ano ba? Napakataas mo kasi. Akala mo lahat ng tao sasambahin ka. Kaya nung nakita kita ulit, na-challenge ako. Sinabi ko sa sarili ko na mapapasahin ka ulit. At eto, nangyari naman, di ba? Naging akin ka. Magkakaanak pa nga tayo. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil hindi ka natatanda mag-isa. Binigyan na kita ng anak. Aray! Masakit na, ha? Wala kang kasing sama. Akala ko mahal mo ako. Hindi kita mapapatawad. Oo, masama ako pero kasalanan mo yan eh. Iniwan mo ako sa isang pagkakamali ko lang. Hindi mo ako pinakinggan. Alam mo naman kung gaano kita kamahal noon, hindi ba? Sinira mo buhay ko! Sinira ako ang buhay mo? Ako pa talagang sumira sa buhay mo, ha? Ako na ang niloko mo? Ako pa ang sumira sa buhay mo? Ikaw ang sumira sa buhay mo? Ako ang niloko mo? Ako ang sinira mo ang buhay? Tinanggap kita dahil akala ko mahal mo talaga ako. Yung pala, ginagantihan mo lang ako dahil sa pag-iwan ko sa'yo. Anong gusto mo? Magpakasaya ako nung oras na niloloko mo ako? Ang kapal ng mukha mong hayop ka! Hayop ka! Lumayas ka dito! Layas! Ano ba? Tama na! Nasasaktan ako! Hindi ko naman nakalain na papayag ka makisama sa akin kahit hindi tayo kasal! Napakataas kasi ng tingin ko sa'yo! Tapos madali ka lang pala makuha! Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin! Wala kang kasing sama! Umalis ka na! Bago pa lang naging tayo, may girlfriend na ako. Mahal ko siya. Ang bala ko lang naman talaga pag nakuha kita, iiwanan na kita. Alam ko na isinusumpa mo ko dahil sa panloloko ko. Pero wala na akong choice. Buntis ka na. Hindi na kita pwedeng basta pabayaan. Kaya kong palaki ng anak ko na mag-isa! Iisipin ko na lang na isa kang bangungot sa buhay ko! Pero salamat! Salamat dahil sa buhay na binigay mo! Palalakihin ko ang anak ko nang hindi kakailanganin ng ama! Umalis ka na! Hindi ko tatalikuran ng obligasyon ko sa kanya. Hindi mo kailangan magpanggap na responsabling ama dahil bulok ang pagkatao mo! Umalis ka na! Alis! Oo! Masama akong tao. Pero wag mong idamay ang bata. Wag mong ipagkakait sa akin ang anak ko. Hindi ka makikilala ng anak mo. Hindi niya kakailanganin ng ama na katulad mo. Bubuhayin ko siya ng mag-isa. Umalis ka na! Umalis ka na! Tama na! Tumigil ka na! Huwag mo Hindi wala! kita kailangan. Hayop ka! Huwag ka nang babalik, demonyo! Nakipag-iwalay ako kay Leonardo, Papa Dudut. Masakit ang ginawa niya sa akin at hindi ko akalain na ganon pala kasamang tao ang lalaking tangi kong minahal. May ganon pala talaga kasamang tao. Ang tangi ko na lamang ipinagpasalamat sa kanya ay magkaroon ako ng anak. At siya ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko. Alagaan ko siya at ilalayo, walang kwenta sa walang kwenta niyang ama. Alam kong masama akong ina sa gagawin ko pero hindi ko gugustuhin na magkaroon pa kami ng ugnayan. Hindi ko na siya gustong makita pa, baka makagawa lamang ako ng hindi maganda. Babae ang naging anak ko, Papa Dudut, at walang paglagyan ang kaligayahan ko ng mga sandaling yon. Naiiyak ako sa sobrang tuwa at palalakihin ko siya ng maayos. Hindi po ako humingi ng kahit na anong sustento kay Leonardo mula sa pagbubuntis ko hanggang sa panganganak ko. Ayaw ko na magkaroon ng kahit na anong utang na loob sa kanya. Alam ko na mahirap magpalaki ng anak lalo na at mag-isa ka lamang. Naranasan ko yon dahil nag-iisa akong anak. Maaga kong naulila. Sa murang edad ay natuto akong lumaban ng mag-isa. Wala akong masasabing tunay na kamag-anak na tumulong sa akin. Mag-isa akong lumaban sa buhay hanggang sa marating ko ang kinalalagyan ko.
Hindi rin biro ang pinagdadaanan ko, sanay na ako sa hirap at sanay na ako nang hindi umaasa kahit kanino. Bumalik si Leonardo Papadudut. Gusto raw niyang ayusin ang sa aming dalawa. Humingi siya ng tawad sa mga nasabi niya at ako daw palang mahal niya. Pero hindi ako naniwala. Sapat na ang sinabi niya sa akin, sapat na rin ang sinabi sa akin ng anak niya. Tapos na ako sa kanya at kahit magmakaawa pa siya at lumuhod sa harapan ko ay hindi ko na siya tatanggapin pa. Kahit pa humingi siya ng tulong sa anak niya, tapos na ang pagpapanggap. Sino yan? Si Agnes? Sandali lang. Ikaw pala. Anong kailangan mo? Pwede ba tayong mag-usap? Kung tungkol sa papa mo ang pinunta mo, magpakasaya ka na dahil hiniwalayan ko na siya. Pwede ba akong pumasok? Tuloy ka. Maupo ka. Salamat. Ano pa bang kailangan mo? Kung hinahanap mo ang papa mo, wala siya rito. Doon mo siya hanapin sa babae niya. Hindi ako pumunta rito para kay Papa. Gusto ko lang makita ang kapatid ko. Natutulog siya. Ano ba talagang pakay mo dito? Sabihin mo na, marami pa akong gagawin. Wala akong panahong makipag-away sa'yo. Nag-usap kami ni Papa. Pinapunta niya ako dito para pakiusapan ka na tanggapin ang sorry niya. Ayokong gawin to, pero ayoko rin na may isa na namang bata na matulad sa akin. Hindi matutulad sa'yo ang anak ko dahil palalakihin ko siya sa pagmamahal. Hindi ko kayo gagambalain ng ama mo. Tama na ang sakit na ginawa niya sa akin. Binalaan na kita, di ba? Pero hindi ka nakinig. Aaminin ko wala talaga akong ginustong babae para sa papa ko. Pero sa lahat ng babaeng nagustuhan niya, ikaw lang ang binalaan ko. Ayoko magaya ka rin kay mama. Grabe ang pagdurusa niya sa piling ng papa ko. Salamat sa concern mo pero hindi may babalik ng mga sinasabi mo ang desisyon ko na iwan ng papa mo. Sa maniwala ka at sa hindi, mas gusto ko na layuan mo na lang si Papa. Nakita ko kung gaano ka kabuting tao. Hindi mo deserve ang lalaking gaya niya. Ay, salamat. Tama ka, hindi siya karapat dapat mahalin. Wala siyang kasing sama. Sa totoo lang nalulungkot ako dahil sa nangyayari. Pero mabuti na rin na hindi mo nabalikan si Papa. Marami namang single mom dyan na naging successful nang hindi kinailangan ng asawa. Si Mama, mas pinili niyang iwan ako kay Papa. Alam daw kasi niya na kahit babaero si Papa, pagdating sa anak mabait siya. Napatunayan ko naman na totoo. Pero hindi naman sapat na dahilan ng pagiging mabuti niyang ama para maging masaya ako. Dapat alam din niya kung paano irespeto, pahalagahan at mahalin ang karelasyon niya. Ngayon nakikita ko na kung paano ka pinalaki ng papa mo. Noong una nababastusan ako sa'yo. Para kasing pinalaki ka ng walang respeto sa mas matanda sa'yo kung magsalita ka. Kinailangan ko lang kasing gawin yun. Lahat kasi ng babaeng ipinapakilala sa akin ni Papa. Kung hindi walang modo, ang lalaswa manamit. Ibinabagay ko lang naman ang ugali ko sa kaharap ko. Kaya pala ganun kabastos ang pakikipag-usap mo sa akin nung una. Pasensya ka na ha, pero hindi ko na talaga kayang pakisamahan ng papa mo. Lilipat na rin kami para wala ng gulo. Pwede ko bang malaman kung saan ka lilipat? Pasensya na pero mas maganda na hindi na tayo magkaroon ng komunikasyon pagkatapos nito. Para pare-pareho na tayong matahimik. Ikaw ang bahala. Pero pwede ko bang makita man lang ang kapatid ko bago kayo umalis? Oo naman. Halika sa kwarto. Halika, pasok ka. Ang ganda naman ng kapatid ko. Salamat Sana kapag malaki na siya, magkaroon ng pagkakataon na magkakilala kami. Huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, ganito na lang muna tayo. Salamat.
Pwede ba kitang tawaging tita? Oo naman. Salamat, tita. Walang anuman. Basta palagi kang mag-iingat at alagaan mo ang papa mo. Ikaw nang bahala sa kanya. Opo, tita. Hayaan nyo. At sasaktan ko na si Papa kapag nagpasaway pa. Mabuti pa dito ka na kumain. Mabuti pa nga po, tita. Para hindi na ako magluluto pag uwi. Makatipid naman ng isang tanghalian. At pwede rin hanggang hapunan. Bahala na si Papa sa buhay niya. Naging maayos ang samahan namin ni Agnes bago ko umalis, Papa Dudut. Pero si Leonardo ay hindi ko na siya kinausap kahit na ilang beses siyang nagpabalik-balik sa bahay namin. Iniwasan ko na siya. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi niya at sapat na ang nalaman ko para hindi ko panghinianganan ang isang kagaya niya. Ilang taon ako nabuhay sa sakit na ginawa niya. Kung alam ko lang na masarap pala ang magkaroon ng anak, sana'y hindi ko na pinatagal. Sana hindi na ako nabuhay sa anino ng sakit ng nakaraan. Napakaraming sana ang biglang pumasok sa isipan ko pero iga nga nila ganon talaga ang buhay. At kahit na anong gawin natin ay hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Kaya dapat na lamang tayong mabuhay sa kasalukuyan at sa hinaharap. Lumayo kami, Papa Dudut, nagpaalam lamang ako kay Agnes na aalis na pero hindi ko sinabi sa kanya kung saan kami ng anak ko pupunta. Kapag dumating ang tamang panahon at maunawaan na ako ng anak ko ay sasabihin ko ang lahat sa kanya. Wala akong ililihim. Aalagaan ko ng maayos ang anak ko at mamahalin ko siya higit pa sa buhay ko. Siya ang magsisilbing lakas ko. Naging maayos ang buhay ko, Papa Dudut, ganon pa rin ang posisyon ko sa nilipatan kong department store. Ikinuha ko na lamang ng taga-alagang anak ko at hindi na ako nakibalita tungkol kay Leonardo. Baka magulo na naman ang mundo ko. Sinarado ko na ang puso ko sa kanya at bubuksan ko na lamang ang bagong pahina ng buhay ko kasama ang anak ko. Gagawin kong masaya, bubuo kaming dalawa ng bagong storya na kaming dalawa lamang ang magkasama. Kakalimutan ko ang pahinang naging dahilan ng lahat ng pagkabigo ko. May mga pagkakataon na nalulungkot pa rin ako pero kapag nakikita ko ang mga ngiti ng anak ko ay tila napapawi na ang lahat ng pagod at lungkot na nararamdaman ko. Ganon pala yon, Papa Dudut. Nakakatuwa lamang isipin na ang dating babae na takot magmahal ay sinarado ang puso sa iba ay handang-handa na ulit magmahal ngayon. Handang-handa ng magmahal hindi ng lalaki, kundi ng anak na bunga ng kanyang makulay na nakaraan. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga kabarangay ko na nasaktan ng taong minahal nila ay huwag kayong matakot dahil napatunayan ko na hindi pala natin dapat sinarado o isasara ang puso natin. Maaring 2 beses akong sinaktan ng lalaking minahal ko, subalit nagkaroon naman ng magandang nangyari sa buhay ko kapalit ng sakit na yon. Lahat ng nangyayari ay may kadahilanan. At maaring ang nangyaring ikalawang kabiguan sa muling pagtanggap sa lalaking minahal ko ay paraan lamang po ng Diyos para magkaroon ako ng supling at maging kumpleto ang pagkatao ko bilang isang babae. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Teresita. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papadudut Story.